At sa pagkakataong ito, bago tayo dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin, hilingin natin ang patnubay ng Panginoon. Panginoong Yesus, ngayong umaga kami po ay muling nagpapasalamat. Dinadakila ka namin, Panginoon, sa iyong banal na trono. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at inilalapit namin sa iyo ang aming mga puso. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. At pagharian mo kami ng iyong katuwiran kasama ng aming mga taga-subaybay. Nawa ang programang ito ay muli mong kasangkapanin sa umagang ito upang maghatid ng pagpapala sa buhay ng bawat isa at sa bawat tahanan na ina-accommodate ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dalangin namin ang aming bansang Pilipinas, pagkalooban mo po ng kapayapaan, Panginoon. Mangusap ka sa aming mga national leaders na ang uunahin ay hindi ang sariling interes, kundi ang interes ng bayan, ng mga mamamayan. Maraming mga nagrarally, kaliwat kanan. Panginoon, kung mayroon mga nagbabantang kaguluhan sa aming bansa, dalangin namin ang iyong divine intervention. Kumilos ka po, Diyos. At paghariin mo ang katotohanan sa aming pong bayan, sa aming bansa. Alisin mo po, Panginoon, ang mga hindi tunay ang hangarin sa aming bayan na maaaring mga nakaluklok, ngunit ang motibo lamang ay pansariling interes. Ikaw na po ang siyang kumilos, Panginoon, upang wala namang mga buhay ang magbubuwis sa mga kaguluhang nagbabadya sa aming bansa. Kumilos ka po, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay, nawa ang siyang gumawa ng kaparaanan upang ang aming bansa ay mapalaya mula sa mga nakaluklok na hindi bayan ang pinagmamalasakitan. Panginoon, kumilos ka po, Diyos. Maghari ang kapayapaan mo sa aming bansa. At ang salita ng Diyos na ipinaglilingkod po namin sa programang ito, nawa ay maging pagpapala, pag-asa at kalakasan sa buhay ng aming mga kababayan. I-bless mo rin po ang United Pentecostal Church Bulan and all over the world na may mga kamanggagawa po kami na masigasig na naghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Maraming salamat po, Diyos. Magligtas ka ng maraming mga kaluluwa, bunga ng programang ito. Magpagaling ka ng mga may karamdaman, bunga ng programang ito, na ipinapahayag ang nag-iisang pangalan, the name that is above every name. Your name is Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen and amen. Labis ang tulong, kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng... Mga kapatid, patuloy po tayo sa ating pagtalakay ng salita ng Panginoon. Kung matatandaan nyo po, kahapon ay tinalakay po natin yung katanungan kung mahalaga ba o hindi, kailangan ba o hindi ang bautismo para sa pagtanggap natin ng kaligtasan. Napatunayan po natin kahapon na ang bautismo ay mahalaga sa pagtanggap ng kaligtasan. Hindi katulad ng mga ibang pagtuturo na manampalataya lang di umano ay ligtas na yung tao. Ngunit mismong sa bibig ng Panginoon, nagmula ang kanyang sinabi na ang sumasampalataya at mabautismuhan
ay maliligtas. At binasa rin natin mga kapatid yung 2 Peter or 1 Peter in chapter 3 verse 20 na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. So mga kapatid, napatunayan po sa ating pag-aaral kahapon na ang bautismo ay hindi dapat ituring na optional pagdating sa usapin ng kaligtasan. Ang bautismo ay kasama sa mahalagang dapat nating tanggapin, tuparin, kasama yan sa plano ng pagliligtas ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pastor, how about yung nanampalataya lang? Hindi nagpasya sa bautismo. Incomplete po yung kanyang pagsunod. And let us remember that half obedience is equivalent to disobedience. Lalo na't ang Panginoon mismo ang nagbigay ng utos na ang mga pinangaralan, Matthew 28:19, ay bautismuhan. At ito ay iniutos ng Panginoon bago siya umakyat sa kalangitan after ng kanyang resurrection. Kaya naman mga kapatid, walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, baptism, water baptism is essential. Mahalaga sa pagtanggap natin ng kaligtasan. Ngayon, ang part 2 ng ating pagtalakay ay mag-focus tayo doon sa anong paraan ng bautismo. Kasi napatunayan na po natin na ang bautismo ay mahalaga sa pagtanggap ng kaligtasan. So, baptism is not an optional, it is necessity. Essential. Because the Lord Jesus Christ said, according to Matthew or John chapter 3 verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So hindi natin pwedeng kontrahin yung sinabi mismo ng ating Panginoon. Kailangan ay panganak tayo sa tubig, bautismo, at sa Espiritu, kung nais nating makapasok sa kaharian ng Diyos. So, na-establish na po natin as we discussed yesterday, mga kapatid, the importance of baptism. Na-prove na natin na ang baptism ay importante. Hindi siya take it or leave it, hindi siya suggestion, hindi siya optional, ito ay mahalaga para sa mga nais makapasok sa kaharian ng Diyos. So ang part 2 natin ay tututok tayo sa usapin tungkol sa bautismo kung anong paraan ng bautismo ang dapat isagawa. Kasi mayroon pong iba't ibang bautismo na ginagawa ang mga iba-ibang grupo ng pananampalataya or relihiyon. May bautismo or binyag na isinasagawa bilang wisik. Mayroong binyag or bautismo na isinasagawa na binubuhusan lamang yung ulo. Mayroong bautismo na ginagawa sa mga sanggol. Ano ba ang biblical na prinsipyo, formula on how to execute water baptism?
Si Jesus Christ mismo ay nagpabautismo. Paano ba binautismuhan si Jesus Christ? Tingnan natin mga kapatid sa aklat ng Mateo, dito po sa 3:16. Kasi mayroon pong mga pagtuturo na ang binyag daw or bautismo ay buhos lang sa ulo, hindi kasama ang katawan. Meron namang mga nagsasabi na ang binyag daw ay wisik-wisik lang sa ulo, yun na raw yung binyag. Alamin natin sa Biblia, paano ba bininyagan or binautismuhan si Jesus Christ? Kasi yun ang example. Sabi po dito, Matthew 3:16, And when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heaven were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon him. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Unawain po natin yung senaryo ng pagbabautismo kay Jesus Christ. Nung siya ay mabautismuhan, sabi ng Bible, pagdakay, umahon siya sa tubig. Sa Bicol, naghawas, hali sa tubig. Pag sinabi pong umahon, hindi po yan pwedeng i-interpret na wisik lamang. Hindi ka pwedeng umahon kung winisikan ka lang. Hindi ka pwedeng umahon sa tubig kung binuhusan lamang ang ulo mo ng isang tabong tubig. Hindi mo pwedeng gamitin yung salitang pag-ahon kung winisikan ka lang o kung ikaw ay binuhusan lang ng tubig sa ulo. Tandaan po natin na ang baptism ay simbolo po ito ng burial, paglibing. Alam naman natin na kapag ang patay ay inililibing, hindi po ulo lang ang ililibing. Hindi po katawan lang ang ililibing, kundi ang buong katawan at ulo ay ililibing po yan. Wala pa po akong nakitang patay na nung ilibing ay labas ang ulo, o di kaya ulo lang ang nilibing, labas ang katawan. Wala po akong nasaksihan na paglilibing ng patay na ganon ang kaparaanan. So ang baptism po na ini-execute natin biblically ay immersion, lubog sa tubig. Dahil nung si Jesus Christ ay bininyagan or binautismuhan, siya po ay umahon sa tubig. Naghawas sa tubig. So therefore, galing siya sa ilalim ng tubig. Sabi nga, kaya binasa ko yung English translation dahil maliwanag dito yung salitang went up straightway out of the water. Galing siya sa ilalim ng tubig. So, kaya malinaw na hindi po tama yung traditional na nakamulatan natin na yung binibinyagan ay winiwisikan lamang sa ulo o di kaya binubuhusan lamang
ng isang tabong tubig sa ulo. Ang tamang bautismo ay immersion. Pangalawa, sino ba ang dapat binyagan? Ayan. Kasi sa relihiyon, nagkanya-kanya na ng interpretasyon yung mga tao, mga religious leaders. Nakamulatan natin sa tradisyon at relihiyon na ang binibinyagan ay sanggol. Subalit kung pag-aaralan natin ang Biblia, wala po tayong mababasa ni isang talata sa Biblia na nagsasabing ang mga sanggol ay dapat mabinyagan. Meron pa nga akong narinig dyan na mga sabi-sabi na kaya raw dapat binyagan ang bata kasi kapag namatay daw ang bata na walang binyag ay nagiging tiyanak. Biruin yung kalokohan yan mga kapatid ng mga kaisipan. Bunga ng kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos. At kapag daw ang bata ay namatay na nabinyagan, nagiging anghel. Mga kapatid, wala pong nagiging anghel na mula sa pagiging tao. Ang tao ay nilikha ng Diyos bilang tao. At ang mga anghel ay nilikha ng Diyos upang maging anghel. Hindi po nagkakaroon ng palitan na dahil mabait ka, pag namatay ka, magiging anghel ka. Hindi po ganon. Walang ganong sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya mga kababayan, mga kapatid, patuloy po natin na bigyan ng pansin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa tradisyon, nakamulatan natin na ang binibinyagan ay sanggol. Kahit ako man nung bata pa ako, ayon sa aking mga magulang, ako rin ay napabinyagan. Ngunit naunawaan natin ang salita ng Diyos, ang bautismo pala or binyag ay hindi pwedeng isagawa sa mga sanggol. Dahil may dalawang dapat maisagawa ang tao bago siya binyagan. O tatlo. Una, makinig ng salita ng Diyos para maunawaan ito. Pangatlo, manampalataya sa Panginoon. Pangatlo, magsisi sa kasalanan. Mga kababayan, kayo ang makasasagot nito sa kahit pinakasimple niyong kaisipan. Ang sanggol ba ay may kakayahang makinig at umunawa sa salita ng Diyos na ipapangaral? Di po ba kung tama ang inyong kaisipan, ang isasagot nyo ay hindi pa. Walang kakayahan ang sanggol na makinig at umunawa sa salita ng Diyos. So doon pa lang sa isang yon, makikita na natin na hindi kwalipikado ang sanggol para binyagan. Kasi bago binyagan ang tao, dapat ang tao ay nakinig muna at umunawa sa salita ng Diyos. Pangalawa, manampalataya doon sa salita ng Diyos na kanyang napakinggan. Pangatlo, magsisi sa kasalanan. Ang sanggol po ba ay may kapasidad na manampalataya sa salita ng Diyos? Kung tama ang inyong kaisipan, sasabihin nyo, walang kapasidad ang sanggol na makaunawa sa salita ng Diyos. Wala rin kapasidad ang sanggol na sampalatayanan ang salita ng Diyos. Pangatlo, may kapasidad ba ang bata o sanggol na magsisi sa kanyang kasalanan? Wala rin. And in the first place, ang sanggol, pag bagong panganak ka pa lang,
wala ka pa namang nagawang pagkakasala upang iyong pagsisihan. Ano ba ang nagagawang kasalanan ng isang bagong panganak na sanggol? Maring kayo mga tagapakinig may bata sa inyong bahay. For example, 2 months old o 5 months old na bata. Ano na ba ang kasalanan na nagagawa niya? Nagmumura na ba yan? Sinungaling na ba yan? 5 buwan pa lang? O ipagpalagay na natin na 1 taon. Ha? Nagkukupit na ba yan sa wallet ng kanyang nanay? Wala pa pong nagagawang kasalanan, actual na kasalanan, ang sanggol mula 1 month to 1 year old. Wala pa po yung nagagawang kasalanan. Kahit nga 3 taon wala pa rin niyang, kumbaga wala pa siya sa age of accountability. Wala pa siya doon sa age of knowing what is good and what is bad. Kaya hanggat ang bata o ang tao ay walang kakayahan na unawain alin ang tama at alin ang mali, ay wala pang i-charge na kasalanan sa kanya. Bagamat ang lahat ng taong ipinanganak ay merong minana kay Eva at Adan na tinatawag na sinful nature. Ano po itong sinful nature? Ito yung tendency to commit sin. Lahat tayo may ganyan. Kahit ikaw na ang pinakamabuti at mabait na tao, meron kang minana kay Eva at Adan na sinful nature. Pero kung ikaw naman ay sanggol pa, nature pa lang yun. Tendency to commit sin. Wala ka pang nakukumit na actual na kasalanan. So hanggat wala ka pang nakukumit na actual na kasalanan, wala ka pa rin kailangang pagsisihan. At unang-una, ang bata ay wala naman niyang kapasidad mag-isip ng kasalanan o magplano ng kasalanan. Kaya ang bata, pakinggan niyo sa Bible, hindi po yan binibinyagan. Wala pong sanggol sa Biblia na bininyagan. Subalit sa ating mga relihiyon at tradisyong nakamulatan, siguro lahat kayo makapagsasabi, Pastor, ako ay bininyagan nung ako'y bata pa. Binago po nila yan sa tradisyon. Ngunit ang Biblia ay maliwanag na ang mga binibinyagan, for example, si Jesus Christ, nung siya ay bininyagan, 30 years old po siya sa kanyang gulang sa pagkakatawang tao. Nung siya ay sanggol, ay dinala siya sa templo upang ihandog sa Panginoon, hindi para binyagan, mga kapatid. Kaya naman, dapat natin itong maunawaan upang hindi tayo mailigaw, mga kapatid. So, ang binibinyagan po ay ang mga nakinig na at nakaunawa sa salita ng Diyos at yung mga nanampalataya na sa Panginoon. Kaya nga iniutos ng Biblia na ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Bakit kailangang ipangaral ang ebanghelyo? Sapagkat ayon sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Maliwanag, mga kababayan.
Malinaw po ang salita ng Diyos. Kaya, kailangang ipangaral ang salita ng Panginoon. Mahalaga po ito, mga kapatid. Dito po sa Romans 10:17 o Romans 10:13, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Pero hindi yan dyan nagtatapos. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? So ito po ay magkakadugtong na mahalagang bagay. Ang lahat daw ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. Pero paano namang tatawag sa Panginoon kung hindi sinampalatayanan ang Panginoon? At paano namang makakapanampalataya sa Panginoon kung walang tagapangaral? Kaya dapat ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi ni Pablo kay Timoteo, preach the word, be instant in season or out of season. Ang salita ng Diyos ay hindi po ito na out of timing. In season or out of season, we must preach the gospel. Kaya, maraming mga naliwanagan, nakinig, hindi naman nila plinanong makapakinig, pero nakapakinig sila dahil tinutupad ng mga tagapangaral yung sinasabi ng Panginoon na ipangaral mo in season or out of season yung gospel of salvation. Kaya sa programang ito, mga kapatid, kung ikaw ay ngayon lang nakapakinig sa programang ito sa radyo, hindi aksidente na mapakinggan mo. Hindi mo man ito plinano, pero andyan ka na rin lang naman, makinig ka ng mabuti. Dahil mahalaga na mapakinggan mo ang salita ng Diyos bago ka humarap sa hukuman ng ating Panginoon. So mga kapatid, back to our topic. Ang binibinyagan po ay ang malalaki na. Ikaw na nakakaalam na alin ang tama at alin ang mali. Meron ka ng sapat na kaisipan upang piliin ang matuwid at baluktot. Yun yung mga edad na pwede tayong tumanggap ng bautismo. Pero yung mga sanggol na walang ibang alam kundi dumede, umiyak, maglaro, wala yung kapasidad na manampalataya at unawain ang salita ng Diyos. Wala. Wala rin siyang kapasidad na magsisi sa kasalanan. Kaya hindi siya kwalipikado para bautismuhan or binyagan. At isa pa, mga kapatid, nagkaligaw-ligaw na ang relihiyon pagdating sa usapin ng binyag or bautismo. Ginawa ba namang ito ay may bayad? Wala pong, kasi ang purpose po ng bautismo or binyag ay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Basahin niyo po ang Acts 2:38. Sabi po ng Apostol Pedro, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sin. Ang layunin, bakit tayo babautismuhan pagkatapos nating tanggapin ang aral, ay upang mapatawad ang ating kasalanan. Tanong, mayroon po bang involved na pera or bayad para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan? Magkano ba kung mayroon? Magkano ba ang dapat nating ibayad
para mapatawad ng Diyos ang ating kasalanan. Kung tama at matino ang inyong kaisipan, sasabihin nyo, Pastor, wala namang involved na pera yung kapatawaran ng ating kasalanan. Yun ang tamang pag-iisip. Subalit sa relihiyon, nagkalabo-labo na po at nagkaligaw-ligaw na. Ginawang may bayad ang binyag. At hindi pa ito isinagawa sa tama na paraan, ginawang wisik, ginawang buhos, ginawang may bayad na dapat wala, at ginawa sa mga sanggol na dapat ay sa mga adult isinasagawa. You see the deception being made by Satan using religion. Ang relihiyon ay ginagamit ni Satanas para pagmukhaing tama ang mali. At yung mali ay gawing mukhang tama. Kasi kapag religious leader ang nagsasalita, respetado, tinitingala, kaya delikado kapag sa religion nanggaling yung deception. Marami talaga ang madadaya dyan. Dahil most of the time, ang mga tao ay may mataas na respeto pag relihiyon na ang nagsasalita. Mga religious people. Ang ginamit ng dyablo upang lituhin ang mga tao ay relihiyon. Yung binyag na dapat walang bayad, ginawang may bayad, sunod ng sunod naman ang mga tao nang walang pag-uusisa at pagsusuri. Yung binyag na dapat ay sa adult, ginawang pambata na hindi sinusuri ng mga tagasunod. Sunod lang ng sunod. Yung binyag na dapat ay ilubog sa tubig, ginawang buhos, ginawang wisik. So yan po mga kapatid yung naging kaganapan. Nalito, nadaya ang tao sapagkat ang ginamit ng dyablo upang dayain ang tao ay mga respetadong relihiyon. Kaya ang kailangan natin mga kapatid, hindi maging relihiyoso, kundi magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya dito po sa United Pentecostal Church, ang aming ginagawang bautismo o binyag ay yung biblical na binyag. Immersion, lubog sa tubig, ang paraan ng pagbibinyag or bautismo. At hindi namin ito isinasagawa sa sanggol, isinasagawa po namin ito sa mga adult, sa mga may kakayahan ng maunawaan ang aral ng Diyos at may kakayahan ng ito ay sampalatayanan at may kakayahan siyang pagsisihan ang kanyang mga pagkakasala. So mga kapatid, hanggang dito lang muna. Actually, may part 3 pa ito bukas. Ayoko itong madaliin upang mahimay-himay ko po sa inyo yung mahalagang usaping ito pagdating sa pagtanggap ng ating kaligtasan. For the meantime, tayo po muna ay magtatapos, and I hope na mayroon po kayong naunawaan at pwede nyo itong i-share mga kapatid sa marami nating mga kakilala at mga kababayan. Huwag tayong magpapalinlang. Yung binyag, wala naman yung bayad, ginawang may bayad. Kaya, sabi nga sa kasabihan, wala namang maloloko, walang manloloko kung walang magpapaloko. Walang mandaraya kung walang magpapadaya. Ngayon na nagdudumilat na ang katotohanan
ang Biblia ang ating paniwalaan kumpara sa mga tradisyonal na katuruan na gawa lamang ng mga tradisyon na ating minana from generation to generation. So ang layunin ng paghahayag na ito ay hindi para manugat ng inyong mga kalooban at damdamin, kundi upang maghayag ng katotohanan, sapagkat ang saligan ng katotohanan walang iba kundi ang Biblia, hindi ang tradisyon. Ang salita ng Diyos, hindi ang opinion ng ibang tao. Kaya dito tayo safe sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sa ating pagtatapos, tayo po muna ay manalangin sa ating pong Panginoon. Nawa ay napagpala po kayo, at kung kayo ay may naunawaan, huwag natin itong palagpasin sa kabilang tainga, kundi i-apply po nawa natin sa ating mga buhay. Purihin ang Diyos, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa pagkakataon na ngayong umaga ay muli po naming naipaglingkod sa aming mga kababayan ang mga katotohanan na maaaring bago sa pandinig ng marami dahil mas nasanay kami sa tradisyon at mga religious belief na taliwas sa banal na kasulatan. Ngunit salamat, Panginoon, naniniwala kami na ngayon ang panahon upang ang katotohanan ay patuloy na ipahayag, sapagkat ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa bawat isa. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng nakinig, lahat ng sumubaybay sa radyo, sa Facebook Live. Ipagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, ang kagalakang tanggapin ang katotohanan, no matter how painful yung katotohanan, ay nawa ay tanggapin ito ng aming mga kababayan. Maraming salamat, Panginoon. Kumilos ka po sa aming mga taga-subaybay, taga-pakinig. Magligtas ka ng maraming mga kaluluwa. Sa mga may karamdamang taglay ngayon, pagkalooban mo po ng kagalingan. At dalangin din namin na ang kapayapaan sa aming bansa ay ipagkaloob mo po. Hindi po kami nawawalan ng pag-asa na sa kabila ng maraming kaguluhan ngayon sa aming kapaligiran, sa aming bansa, sa mga namiminuno na nasa katungkulan, kakaroon ng mga away-away at girian, pagkakabahagi. Ipagkaloob mo po ang kapayapaan sa aming bansa. Mangusap ka po sa aming mga national leaders na kanilang unahin ang ikabubuti ng mga mamamayan at hindi ang kanilang sariling interes lamang. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang pagtatapos ng aming programa ngayong umaga. Mangusap ka po sa puso at isipan ng bawat isang nakikinig ngayon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, Amen and Amen.